Tayong lahat ay manalangin. Aming banal, mahabagin at papagmahal na Ama sa langit, kami nagpapasalamat sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Bagaman kami ay nahiwalay sa iyo at namuhay sa kasalanan, ikaw ay nahabag sa amin. Upang iligtas kami, isinugo mo ang iyong buto na anak na si Jesucristo. Ang sumpa at ang hatol na nararapat sa amin ay pinasan sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak sa krus at sa kanyang kamatayan. Ang lahat naming kasalanan ay naugasan magpakailanman. Dahil sa kanyang sakripisyo, wala na kami sa ilalim ng sumpa at kahatulan. Taos puso kami nagpapasalamat sa iyong kahanga-hanga at di masukat na biyayang ito. Panginoon, ikaw na nagpaunawa sa amin ng iyong dakila at kamanghamanghang biyaya at kaligtasan. Taos puso namin ninanais na mabuhay bilang anak mo ayon sa iyong kalooban at kaluwalhatian. Kami mga tinubo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay nagpapasalamat na kami nagkatipon sa harapan mo na niluluwalhati ang iyong biyaya upang matuto sa iyong salita at tamasahin ng banal na fellowship. Ngayon, kami ay nananampalataya na ikaw ay kasama namin. Kami ay nagtitiwala na ikaw ay kikilos sa aming mga puso na ginagabayan ang iyong espiritu at pinagpapala ang aming pagtitipon sa iyong presensya. Panginoon, tingnan mo po ang bawat isa sa amin. Alalayan mo kami sa pamamagitan ng iyong mahapagin pakapangyarihang kamay. Kung mayroon man sa amin na hindi pa nakakaunawa ng iyong pag-ibig, pakiusap, buksan mo po ang kanilang puso at tulungan mo silang maunawaan ang iyong dakila at kahangahangang pag-ibig at biyaya upang salin at maligtas. Idinadalangin namin ang aming mga iglesia sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Samahan mo ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nagpapahayag ng ebanghelyo kahit may kahirapan at pagsubok. Panginoon, sa mga huling araw na ito, hinihiling namin na maisakatuparan mo ang dakilang gawain ng pagliligtas sa mas maraming kaluluwa. Sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at biyaya, gamitin mo ang iyong mga lingkod bilang instrumento para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, tapat ka nagbibigay ng salita na aming kinakailangan sa bawat panahon at nagtuturo ng daan na dapat naming lakaran. Sa oras na ito, tulungan mo kaming maunawaan ang mensahe sa banal at kalooban na nais mong ipahayag sa amin. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang matanggap namin ang iyong salita na may kababaan at pananampalataya. Pamahalaan mo ang aming buhay upang sa natitira naming buhay ay mamuhay kami na karapat-dapat sa iyong harapan. Tulungan mo kaming hanapin muna ang iyong kalooban at mabuhay para sa iyong kaluwalhatian. Naway ang iyong salita ang magturo sa aming mga lakad, magpalakas sa aming pananampalataya at magbangon ng aming puso upang sa aming mga buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin at pagdala ng karangalan sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Hanapin natin sa Biblia, Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Basahin natin na magkakasama ng dahan-dahan. Mateo chapter 7 verse 13 hanggang 14. Basahin natin. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ngayon, nais nating maglaan ng ilang oras upang pag-isipan ang talatang nabasa natin, ang mga salitang binigkas ni Jesus, at pag-iisipan ang kahulugan ng mga ito, pati na rin kung paano tayo dapat mamuhay bilang tugon sa mga ito. Sinabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan. At sinabi rin niya, ang pintuan ay maluwang at malapad ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Noon, kapag iniisip ko ang talatang ito sa Biblia, naiintindihan ko sa ibang paraan. Akala ko ang makipot at maluwang na pintuan ay tumutukoy lang sa mananampalataya at hindi mananampalataya. Sa madaling salita, inakala ko na ang mga Kristiyano ay dumaraan sa makipot na pintuan at ang mga hindi mananampalataya ay dumadaan sa maluwang na pintuan. Sapagkat ang naisip ko, ang maniwala kay Jesus ay nangangahulugan na maraming bagay ang dapat sundin. Pagdalo sa church kapag linggo, ang manalangin,
sumunod sa salita ng Diyos at ang mamuhay ayon sa kanyang utos. Kaya inakala ko na ito ang makipot na pintuan at mahirap na daan. Sa kabilang banda, ang mga taong hindi naman nananampalataya ay maaaring mamuhay ng malaya ayon sa kanilang sariling kagustuhan nang walang ganong limitasyon. Kaya iniisip ko na iyon ay maluwang at madaling daan. Ngunit kalaunan, habang nagpapatuloy ako sa pag-aaral ng Biblia, naunawaan ko na hindi pala ito ang kahulugan ng talatang ito. Ang 200 ito ay hindi simpleng pagtukoy lamang sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mga hindi mananampalataya ay nasa kondisyon kung saan ang kanilang patutunguhan ay nakatakda na, kaya't hindi na kailangang mas lalo pang ipaliwanag iyon. Sa unang Pedro chapter 1 verse 17, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Mayroong kasabihan na kung titignan natin sa unang Pedro chapter 2 verse 11, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Mayroong itinuro sa mga kasulatan na nagsasabi na ang lahat ng mga tao ay parang mga manlalakbay sa isang paglalakbay. Ang manlalakbay ay isang tao na palagi nagpapatuloy patungo sa isang destinasyon. Hindi sila nananatili sa isang lugar ng permanente. Sinabi rin sa Hebreo chapter 13 verse 14, sapagkat dito'y wala tayong lunsod na magtatagal. Dito, sa lugar kung saan tayo nabubuhay, ay walang lugar na makakapanatili tayo magpakailanman. Ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating. Maraming tao nag-iisip na ang buhay ng tao ay magtatagal ng ilang dekada at kapag namatay na ang tao ay magtatapos na roon. Ngunit hindi ganoon. Ang layunin ng Diyos sa paglikha ng tao ayon sa kanyang sariling larawan ay hindi para mabuhay lamang tayo ng ilang dekada sa mundong ito at mabuhay sa mga makamundong bagay at pagkatapos ay darating ang wakas. Kung titignan natin sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Gayunmay, hindi niya nalalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Yung walang hanggan sa isipan ng tao. Sa nakaraan, ang buhay ng tao ay karaniwang mahahaba. Pagkatapos ng baha, dahil sa mga pagbabago ng klima, ang buhay ng tao ay biglang umiksi at sa pagdaan pa ng panahon, patuloy itong bumaba. Nakapunta na ako sa mahigit 20 bansa para sa evangelism. At sa bawat bansa, nakita ko na ang pamumuhay ng mga tao ay magkakaiba. May mga lugar, dahil ang kapaligiran at kondisyon ay napakahirap, ang karaniwang haba ng buhay nila ay nasa 50 hanggang 60 years lamang. Pumapanaw ang mga taong ito dito sa mundo ng mas maaga. At mas maayos na nabubuhay ang mga taong nasa mas magandang kalagayan. Gayunpaman, kung titignan mo sa awit 90 verse 10, ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Karaniwang buhay ng tao ay nasa 70 taon at silang nabubuhay ng mas matagal ay tinuturing na malulusog. Maraming pumapanaw na hindi umaabot sa edad na ito. Sa anumang kaso, mabuhay man ang tao ng ilang dekada o mas matagal sa mundong ito, darating ang araw, bigla na lang, ang kanyang buhay ay magtatapos. Sa unang Pedro chapter 1 verse 17, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Sa chapter 2 verse 11 din, na kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Bilang mga dayuhan at ipinatapon, ang manlalakbay ay maaring tumira sa napakaliit na bahay panuluyan. Nung ako'y bata pa, iniisip ko na ito'y lugar na para lamang sa mga babae. Ngunit sa katunayan, ang bahay panuluyan ay lugar kung saan nagpapahinga saglit ang mga manlalakbay sa kanilang paglalakbay. Maging simple o napaagarang hotel, ang manlalakbay ay kailangang lumisan muli kinabukasan. Mula sa parehong paraan, anuman ang ating pamumuhay sa mundong ito, makalipas ng ilang mga dekada, lahat tayo ay lililisan rin. Sa mundong ito, hindi ito ang huling destinasyon ng ating buhay. Ito ay panandalian lamang na lugar patungo sa walang hanggan. Kaya sa mundong ito, sa Hebreo chapter 13 verse 14, sapagkat dito ay wala tayong lunsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lunsod na darating.
Ang ibinigay ng Diyos sa mga tao ay hindi lamang para mabuhay tayo ng matagal at magpakasaya sa lupa. Ang ating buhay ng ilang dekada sa mundong ito ay para lamang sa proseso sa paglipat sa walang hanggang mundo. Kumpara sa walang hanggang kapalaran na iyon, ang ating buhay dito sa daigdig ay talagang napakaikli. Kung titignan mo sa awit 89 verse 47, alalahanin mo kung ano ang sukat ng buhay ko, sa anong walang kabuluhan nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Merong kasabihan na ang ating buhay sa mundo ay talagang napakaikli. Para sa mga kabataan, maring maramdaman ninyo na ito ay magtatagal, na para bang mayroong walang katapusang kinabukasan ang nag-aabang sa kanila. Subalit sa katunayan, mabilis lang itong lumilipas. Dumaan din ako sa pagkabata, ngunit wala na ako sa yugtong iyon ng aking buhay. Sa puntong ito, ako'y lagi nang handang tumayo sa harapan ng Panginoon anumang oras. Ang mundong ito ay isa lamang proseso at panahon ng paghahanda tungo sa walang hanggang mundo. Ang tunay na mahalaga ay hindi lamang kung paano tayo mabuhay sa mundong ito, kundi kapag ang buhay natin dito ay natapos sa isang iglap, ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala, sabi sa awit 90 verse 10. Ang tunay na mahalaga ay saan tayo magtutungo upang magpalipas ng walang hanggan kapag ang ating maikling buhay dito ay natapos na. Detalyadong sinasabi ng Biblia ang isyong ito. Gayunpaman, sa talatang ating binasa, sinabi ni Jesus, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, at sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyon." Merong daang patungo sa buhay, ngunit sinabi niya, ang pintuang patungo sa daan na iyon ay makipot. Ang masikip na daan at mahirap ay nangangahulugan na ang daan ay talagang lubak-lubak at masikip. Kaya kakaunti lang ang nakakatagpo niyon, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ang makipot na pintuan at maluwang na pintuan, ang masikip na daan at malapad na daan. Nagsalita si Jesus patungkol sa dalawang daanan na nilalakaran ng lahat ng mga tao sa mundong ito. At kanyang sinabi, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan." Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ngayon, nais ko pong pag-isipan kung ano ba ang ibig sabihin ng makipot na pintuan at maluwang na pintuan. Yung dalawang bagay na ito, yung pag-iisipan natin. Ano ba ang ibig sabihin ng makipot na pintuan at maluwag na pintuan? Makipot na pintuan at maluwag na pintuan. Sinabi ito mismo ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kung titignan po natin dito po sa Biblia, sa Lumang Tipan, nakalagay po dito, Deuteronomio chapter 30, verse 19. Tingnan po natin sa Deuteronomio chapter 30, verse 19. Deuteronomio chapter 30, verse 19. Deuteronomio chapter 30, verse 19 hanggang 20. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya't piliin mo at ang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, sundin mo ang kanyang tinig at manatili ka sa kanya. Aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Sinasabi niya sa atin na kanyang inilagay ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa sa harapan ng lahat ng mga tao. Ang punto ay dapat piliin ng Israel ang buhay upang sila ay mabuhay. Sa harapan ng sangkatauhan,
inilagay ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya iniutos ng Diyos, piliin mo at ang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ang talatang gaya nito ay lumitaw ng maraming beses sa buong Biblia. Piliin mo at ang iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Yung buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Kung titignan din po natin sa Biblia, basahin natin sa Jeremias chapter 21 verse 8. Jeremias chapter 21 verse 8. Para sa mga unang beses lamang dumalo rito, maaari ninyong isipin, wow, ang mga tao dito sa church ay mabilis lang nilang nahahanap ang mga talata. Noon, sa ibang church, nang ako'y nagtanong sa kongregasyon upang hanapin ang isang talata, may isang leader na hindi man lamang niya malaman kung iyon ba ay nasa lumang tipan o bagong tipan. Pabalik-balik siyang naghahanap sa mga pahina at sa huli, hindi niya ito nakita. Dahil patuloy tayo nag-aaral ng Biblia dito sa ating church, kung matututo pa tayo ng kaunti, makakaya ninyo na ring mahanap ng mabilis ang mga talata gaya ng iba. Bukod pa rito, mas mauunawaan ninyo ang kahulugan ng mga salitang iyon ng mas malalim. Ngayon, tingnan natin sa Jeremias chapter 1, 21 verse 8. At sa sambayang ito ay sasabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoon, inilagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan. Sinabi niya, inilagay ko sa harapan ninyo ang daan ng buhay at daan ng kamatayan. Kapag nagsalita siya tungkol sa daan ng buhay at daan ng kamatayan, hindi siya nagsasalita tungkol sa isang bagay na nangyayari na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, kundi siya nagsasalita sa atin na mayroong daang tungo sa walang hanggang daigdig, daang tungo sa langit at daang tungo sa impyerno. Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kailangan mong magdesisyon para sa iyong sarili kung saang destinasyon ka magtutungo. Sinabi ni Jesus, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan at sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Iniisip ng tao, para maniwala kay Jesus, kailangan mo magtungo sa church tuwing linggo habang ang ilan ay lumalabas upang magsaya sa kung anong gusto nila. Kailangan mo magpunta sa church at may ilang tao naman na pumupunta sa mga prayer meetings ng napakaaga. Dagdag pa nila, kailangan mong mabuhay alinsunod sa salita ng Biblia at may napakaraming bagay na naglilimita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Dahil sa dami ng mga mahihirap na bagay, kung nais mong manampalataya ng tama, ito siguro ang masikip na daan. Ito ang mga iniisip ng tao, subalit hindi ito ang tinutukoy ni Jesus. Hindi siya nagtatangi sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maunawaan ng tama ang mga salitang ito. Ang sinasabi ni Jesus ay may dalawang uri ng tao sa mga mananampalataya. Ayun, balikan po natin sa Mateo. Sinasabi ni Jesus ay may dalawang uri ng tao sa mga mananampalataya. Mateo chapter 7 verse 21. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Mateo chapter 7 verse 21. Mateo chapter 7 verse 21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kakarian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa mga salita ni Jesus, sinabi niya, lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ang mga hindi nananampalataya ay hindi tumitingin kay Jesus at nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Itong mga tao ay sumasampalataya kay Jesus at nagsasabi ng Panginoon, Panginoon. Taon na ang nakalipas, bumisita ako sa isang prayer retreat center at mayroong mga estudyante doon ng seminaryo. Pinapanatili nila ang kwarto na mainit sa pamamagitan ng pagsisindi ng apoy. At kapag malapit nang mamatay ang apoy, sila ay umiiyak, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Kahit na sila ay madulas, ay sasabihin nila, O Panginoon. Kapag
na nakahawak lang sila ng isang hiwa ng mansana, sinasabi nila, Panginoon, ng maraming ulit. At mukha silang may malaking pananampalataya, subalit hindi po ito ganito. Kung sinabi ni Jesus, lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ito ay talagang kamangha-mangha. Subalit sinabi niya, hindi lahat ay papasok, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, kahit na gaano pa tayo dumaing ng Panginoon, silang hindi gumaganap ng kalooban ng Diyos ay hindi makakapasok sa langit. Kung gayon, ano ang kalooban ng Diyos? Ang isang Kristiyano ay dapat mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa kanilang buong buhay. Sinasabi sa mga taga-Roma chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at tubos sa kalooban ng Diyos. Dapat nating makilala ang mabuti, kasiyasiya at tubos sa kalooban ng Diyos at dapat tayong mamuhay ayon sa kaloobang ito. Ibig sabihin ba nito na ang mamuhay ayon sa kaloobang ito ng Diyos ay magdadala sa atin sa langit? Hindi po. Hindi rin po ganito ang ibig sabihin nito. Ang salita ni Jesus na, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit ay makikita ang kahulugan sa 1 chapter 6 verse 40. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang kalooban ng aking Ama. Ito ang sinabi ni Jesus upang maunawaan ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ng kanyang anak, si Jesucristo, at upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang kalooban ng Diyos. Sinasabi sa Mateo chapter 18 verse 14, kaya't hindi kalooban ng iyong Ama na nasa langit ng isa sa maliliit na ito ay mapahamak. Ang ibig sabihin ng sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ay kung ano ang ninanais ng Diyos. Ang mga tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kahit na ang isang tao ay mahirap lamang, binabaliwala ng iba at namumuhay ng hamak na buhay, hindi kalooban ng Diyos na ang kaluluwa ng taong ito ay mawasak. Sinasabi sa 1 Timoteo chapter 1 verse 15, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos. Sa 1 Timoteo chapter 2 verse 4, na nagnanais na lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ito po yung nasa 1 Timoteo chapter 2. Maraming mga talata na kagaya nito sa Biblia. Ang ninanais ng Diyos ay ang walang sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ay maligtas. At sinasabi sa atin ng Biblia na ang Diyos ay matiga na naghihintay ng buong araw na gaya ng 1,000 taon upang ang lahat ng tao ay maligtas. Pagdating sa kalooban ng Diyos, pangalawa lamang ang kung paano natin ipapamuhay ang ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una at pinakamahalaga ay ang matanggap muna ang kaligtasan. Sa 1 chapter 6 verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang makatanggap ng kaligtasan ay ang kalooban ng Diyos. Sa oras na matanggap natin ang kaligtasan ayon sa kalooban ng Diyos, doon lamang tayo makakapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito ay nagsasabi na ang kalooban ng aking Ama ay ang sinumang nakakakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay maunawaan ng biyaya ng Diyos at magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang kalooban ng Diyos. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kapag pupunta kayo sa church, sinasabi ninyo, Panginoon, Panginoon. Kapag ang isang tao ay unang beses na pumunta sa church, kahit na manalangin, ay hindi nila alam. Subalit kapag sinabi ng iba, Panginoon, pagkatapos ay sasabihin nila, Panginoon. Kapag mayroon nagsabi, aming Ama na nasa langit, susundin nila at ito'y sasabihin, aming Ama na nasa langit. Habang nagpapatuloy sila, unti-unti silang nasasanay dito. Nagiging mahusay din sila sa pananalangin. Subalit ito po ba ay nangangahulugan na natanggap na nila ang buhay na walang hanggan? Hindi po. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sinasabi niya dito na marami nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Gayunpaman ay hindi makakapasok sa langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi natin dapat isipin na ang kalooban ng Diyos ay isang bagay na napakahirap sundin. Sa 1 chapter 6 verse 40, ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang makatanggap ng kaligtasan ng kaluluwa ay napakasimple lamang. Ito ay ang tanggapin kung ano ang naisakatuparan na at ang nangyayari ito sa buhay ng isang beses lamang.
At pagkatapos na ang isang tao ay maligtas ayon sa kalooban ng Diyos, makikilala niya ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos at mamumuhay ayon dito. Ito ang ikalawang hakbang. Kaya sa kanila na sumasampalataya, mayroong mga sumasampalataya na makakapasok sa langit. Subalit marami din ang sumasampalataya gayunman ay napupunta pa rin sa impyerno. Ang ibig sabihin ng isang sumasampalataya ay mapupunta sa impyerno ay tila salungat. Siyempre ito ay nagpapatungkol sa maling uri ng pananampalataya. Sa Biblia, mayroong pananampalataya, subalit mayroon ding patay na pananampalataya, wasak na pananampalataya at pananampalataya na walang kabuluhan. Subalit marami ring uri ng pekeng pananampalataya. Ito ay hindi tunay na pananampalataya. Gayunman, sa kanila na mga sumasampalataya, mayroong dalawang uri ng tao. Mayroong mga sumasampalataya makakapasok sa langit at mayroong mga sumasampalataya subalit hindi pa rin makakapasok sa langit. Saan sila mapupunta? Sila ay mapupunta sa impyerno. Hindi lahat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karin ng langit. Sa verse 22 and verse 23, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng marami mga gawang makapangyarihan? At kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Dito, sa araw na iyon, marami ang magsasabi, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Sila nagpropesiya. Sa modernong termino, nagtuturo din sila ng Biblia. Nagiging mga pastor, nagiging mga evangelist, nagiging mga misyonaryo, at hindi lamang ito kundi sila din ay nagpapalayas sa mga demonyo sa pangalan ng Panginoon. Ganito ka mangha-mangha. Kapag sinasabi nila sa pangalan ni Jesus, demonyo, lumayas ka. At ang demonyo na tunay na umaalis. Sinabi din dito, at nagpapalayas sa mga demonyo sa iyong pangalan. At sa iyong pangalan ay gumagawa kami ng marami mga gawang makapangyarihan. Ibig sabihin nito ay nagpapagaling din sila ng mga karamdaman at gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan. Kaya, Panginoon, kilalang-kilala mo ako, di ba? At kung magkagayon ay pahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Hindi lamang sila basta nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, kundi sa pangalan ng Panginoon ay nagpopropesiya din sila, nagpapalayas ng demonyo at gumagawa ng maraming gawang makapangyarihan. Gayunpaman sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ibig sabihin ng gumagawa ng kasamaan ay hindi nila ginawa ang ayon sa tuntunin ng itinakda ng Diyos. Ano ang ginawa nila? Inisip nila na sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na iyon ay makakapasok sila sa langit. Ang isang taong naligtas ay hindi haharap sa Panginoon at magsasabi, Panginoon, ginawa ko ito at iyon sa iyong pangalan. Kaya Panginoon, nakikilala mo ako, di ba? Kapag ang isang taong ligtas na tao ay humarap sa Panginoon, mayroong isang himno. When I shall launch towards above, when I shall launch towards above and see my Father's face again, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne. Kapag tumayo tayo sa harapan ng Panginoon, hindi tayo haharap sa Panginoon na nagtitiwala sa ating sariling katwiran, kundi sa katwiran ng tagapagligtas. Ang katwiran ng Panginoon, ang biyaya, na nalalaman ninyo na ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay para sa atin at walang hanggang pinatawad ang mga kasalanan ko at iniligtas ako ng walang anumang hinihinging kapalit. Sa pagtitiwala sa biyayang ito, makakatayo tayo sa harap ng Diyos na walang kasalanan at may kumpiyansa. Ang ating pamumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon at bigyang kasiyahan ng Panginoon ay buhay na dapat mayroon tayo pagkatapos maligtas. Kapag isang tanggol ay ipinanganak, maging sila man ay maganda o pangit, ano man ang kanilang gawin, sila pa rin ay anak ng kanilang mga magulang. Ganito ang maipanganak. Ang maipanganak bilang anak na lalaki o babae at pagkatapos ay bigyang kasiyahan ng mga magulang ay ibang usapin na. Hindi ka naging anak dahil meron kang ginawa. Ang maipanganak ay ang makatanggap ng buhay at maipanganak sa pamamagitan ng biyaya. Ang ating kaligtasan, gaya ng alam natin sa Efeso chapter 2 verse 9, hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Gaya ng sinasabi sa Efeso chapter 2 verse 9, ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng sariling gawa. Kaya nga, walang sino man nagmamalaki sa harapan ng Diyos. Ang
Ang pinakamaipagmamalaki ko lang sa aking buhay ay ang krus. Gayunpaman, ang tao hindi ligtas ay haharap sa Panginoon at magsasabi kung ano ang mga ginawa nila. Nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng maraming mga gawang makapangyarihan sa iyong pangalan. Subalit sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala kailanman. Gaano ito tunay na walang kabuluhan? Kayo mga gumagawa ng kasamaan, gumagawa ng kasamaan. Ang mapunta sa langit ay sa pamamagitan ng pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya. Subalit ang pag-iisip na ang isang tao ay tatanggapin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang sariling gawa ay kasamaan sa paningin ng Diyos. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, subalit ang pag-iisip na tatanggapin sila ng Diyos dahil sa mga gawa nila ay isang pangunahing maling pagkaunawa. Ito ay mali. Maraming mga tao ang kagaya nito. Hindi ba't sinasabi dito, maraming tao? Maraming tao ang kagaya nito. Kaya itong maluwang na pintuan at makipot na pintuan ay dalawang uri ng mananampalataya. Bakit niya ito tinawag na makipot na pintuan? Ito ay napakaliit na hindi ka makakapasok na kasama ang iyong kasalanan o makakapasok ka man na dala ang iyong sariling katwiran. Makakapasok ka lamang, tanging sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na walang anumang hinihinging kapalit. Sa unang Korinto chapter 1 verse 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang pagliligtas sa ating kaluluwa ay kahangalan sa mga napapahamak. Kapag sinasabi natin na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang biyaya, gaya ng sinabi sa Roma chapter 3 verse 24, ang mga hindi ligtas at kabilang sa kautusan ay sinasabi, paano mo naipagyayabang na ikaw ay ligtas na? Sinasabi nila na ang maligtas katulad nito ay isang kasinungalingan at paanong maliligtas ang sinumang sa ganung paraan. Maging nang ako ay naligtas, ito ay 40 taon na nakalilipas mula ngayon. Nang sabihin ko na ako ay naligtas na, ang mga tao ay nagulat. Sinabi nila, paano mo naipagmamayabang na ikaw ay ligtas na? Kapag sinabi kong ako'y naipanganak na muli, sila higit na nagugulat. Bagaman pareho lamang ang ibig sabihin nito. Iniisip nila na ang maipanganak na muli ay napakahirap na bagay. Gayunpaman, ilang taon na ang nakalilipas, si Pastor Billy Graham ng Amerika, siya ay namatay. Ngunit siya ay isang kilalang evangelist sa buong mundo. Pumunta siya sa Yoido Plaza at tinipon ang mga maraming tao at nagdaos ng krusada sa loob ng ilang mga araw. Sa panong iyon, ang pangunahing mensahe na ipinangaral niya ay kailangan mong maipanganak na muli. Lahat ng mga Kristiyano ay kailangang maipanganak na muli. Ang mga diakono ay dapat na maipanganak na muli. Ang mga leaders ay dapat na maipanganak na muli. Kung kayo ay hindi pa na ipapanganak na muli, hindi ninyo makikita ang kaharian ng langit. Sumigaw siya. Pagkatapos lamang niyon, naisip ng mga tao, sa palagay ko kailangan nating maligtas. Sa palagay ko kailangan nating maipanganak na muli. Mula lamang sa araw na iyon, nangyari na ang lahat ng dumalo sa church ay nagsabi na natanggap nila ito, ang kaligtasan. Kailan po? Natanggap nila ito ng araw na sila ay sumampalataya. At dahil tinanggap nila ito, sila ay sumampalataya. At dahil sila ay sumampalataya, natanggap nila ito? O sandali. Bakit gano'n na lamang nila itinuring iyon? Kaya ngayon, maging ang kasabihang maligtas ay naging uso. At lahat na nagsasabi na natanggap nila ito. Sinabi nila na natanggap nila ito mula ng araw na nagsimula silang dumalo sa church. Ang pagdalong iyon sa church ay pagsampalataya kay Jesus. Ang paggawa nito ng may kasipagan ay nangangahulugang manampalataya ng mabuti. At kapag sila ay nagbigay ng maraming offering, tatanggap sila ng malaking gantimpala. Ganito ang iniisip ng mga tao. Sa paningin ng Diyos, iyon ay labag sa batas at mali. Walang kaugnayan sa kalooban ng Diyos. Ang tanging paraan para makapasok sa hari ng Diyos ay sa pamamagitan ng mensahe ng krus. Subalit ipinangangaral namin ang Kristo na ipinangako sa krus sa isang
na isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hintil. Ngunit sa kanila ng mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Grego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ang krus, hindi ba't ito'y isang kamangha-manghang kapangyarihan? Bakit ang walang kasalanang si Jesus ay nagdusa ng gayong kahihiyan, sakit at kamatayan para sa atin? Ito ay para iligtas ako, para iligtas ang bawat isa sa atin. Ang Panginoon ang tumanggap ng lahat ng sumpa at kahatulan na dapat tayo ang tumanggap. At sa pamamagitan ng pagwasak sa kapangyarihan ng kamatayan at muling pagkabuhay, pinatunayan ni Jesus na si Kristo na siya ang Kristo. Kaya naman pininiwalaan natin ang katotohanan ito. Naunawa natin ang dakilang biyaya na naisakatuparan ni Jesus at sa pamamagitan ng pananampalataya natanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan at kaligtasan. Para matanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan, para maligtas, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, at para maipanak na muli, lahat ng ito ay parehong bagay. Ngunit may mga tao na nag-iisip na kapag nagsikap sila bago ang kaligtasan, iniisip nila na naniniwala sila ng mabuti, bagaman hindi pa sila ligtas. Tingnan po natin sa Mateo chapter 15 verse 13. Mateo chapter 15 verse 13. Mateo chapter 15 verse 13 hanggang 14. Mateo chapter 15 verse 13 hanggang 14. Ngunit sumagot siya at sinabi, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umaakay sa bulag, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Sinabi ni Jesus, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ano po ang itinanim? Sa unang Pedro chapter 1 verse 23 sinasabi, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Unang Pedro chapter 1 verse 23. Kapag kinilos ng Diyos ang isang tao upang maipanganak na muli, ang Espiritu Santo ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang salita upang maunawaan ng taong iyon ang biyaya ng Diyos at manampalataya. Kaya naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at sa pamamagitan ng pananampalataya, ang binhi ng salita ng Diyos ay naitanim sa atin. Kaya ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira kundi ng walang kasiraan. Ano po iyon? Sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Naitanim po sa atin. Tayo ay naipanak na muli sa pamamagitan ng salitang iyon. Sinasabi din sa Biblia sa Juan chapter 3 verse 5, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa Juan chapter 3 verse 3 sinasabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ay maipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang tao ay hindi makakita o makita ang kaharian ng Diyos, maliban maipanganak na muli, paano siya makakapasok doon? Pagkatapos, paano maipapanganak na muli ang isang tao? Maliban ng isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang kahulugan ng tubig at Espiritu? Minsan, ang tubig ay ginagamit para tukuyin ang salita ng Diyos. Ngunit ito ay tumutukoy sa paghuhukom ng Diyos. Sa sinaunang panahon, hinatulan ng Diyos ang mundo gamit ang tubig sa pamamagitan ng baha. Iyon ang paghuhukom. Gayun din, nang si Jesus ay bautismohan sa ilog Jordan, siya ay nilubog sa tubig. Nang siya ay ganap na nailubog sa tubig pagkatapos siya ay umahon, ang tubig na iyon ay lumalarawan sa paghuhukom ng Diyos at kamatayan ni Jesus. Ang kahatulan na nararapat sa atin dahil sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan at siya ay nilibing at muling binuhay na ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. 1 Corinto chapter 15 verse 3 hanggang 4. Ang kanyang pag-ahon sa tubig ay kumakatawan sa muling pagkabuhay. Kaya sa Mateo chapter 3 sinasabi, nang mabautismohan si Jesus, kahit niyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Bakit nang walang kasalanang si Jesus ay binautismuhan? Siya ay tumayo sa lugar ng mga makasalanan, kumakatawan sa lahat ng tao ng sanlibutan bilang isang tao. Kaya sinasabi sa 2 Corinto chapter 5 verse 14, ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Yabang ang siya ay namatay para sa akin at sa iyo. Lahat ay namatay. Ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan rin natin.
Nang si Jesus ay lumubog sa tubig ng ilog Jordan, ito'y nangangahulugan na siya'y namatay at tinilibing. Nang siya'y umahon sa tubig, ito'y lumalarawan sa muling pagkabuhay. Ang katotohanan na ang langit ay nabuksan matapos ang kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay ay ibig sabihin, bago iyon, ang langit ay sarado. Dahil sa kasalanan, ang daan ng fellowship sa pagitan ng Diyos at ang sangkatauhan ay sarado at ang daan para makalapit sa Diyos ay sarado rin. Ngunit sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ang daan sa pagitan ng Diyos at ang tao ay nabuksan. Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at natabuksan ng kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig, "Mula sa langit ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod." Gayunpaman, hindi na kailangan pa ng langit ay mabuksan partikular para kay Jesus, maging sa Diyos para ito ay ipahayag. Ito ang manginamahal kong anak at sa kanya ako lubos na nalulugod. Sa pamamagitan ng kamatay at muling pagkabuhay, ang pader ng kasalanan ay na naghihiwalay sa Diyos at sa sangkatauhan ay napunit pababa. Ang Diyos, Espiritu Santo ay ibinigay sa sangkatauhan at sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinasabi ng Diyos sa mga sumasampalataya sa kamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Si Jesus ay anak na minamahal na ng Diyos at kanyang kinalulugdan. Kaya ang mga salitang ito ay hindi lamang sinabi para lamang kay Jesus, kundi para sa atin na naligtas kay Kristo. Kaya sa pamamagitan ng pagkaunawa sa pagsampalataya sa biyaya ng Diyos na nakita sa pamamagitan ng kamatay at muling pagkabuhay ni Jesus, kagaya ng sinasabi sa 1 Pedro chapter 1 verse 3, sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Ang tubig ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, ang makatuwirang paghuhukom na nararapat sa akin mula sa Diyos ay natapos. Sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, sa pamamagitan ng pagwasak niya sa kapangyarihan ng kamatayan, binigyan tayo ng bagong buhay. Kaya ang tubig at espiritu ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay, pagtubos at bagong buhay. Ang mga ito ay nangyari ng sabay-sabay kapag ang isang tao ay naligtas. Tubig at ang espiritu. Iniisip ng ibang tao ang tubig ay bautismo. Pagkatapos mabautismohan, kapag ang isang araw, ang kanilang buong katawan ay biglang nakaramdam ng init, iniisip nila na iyon ay Espiritu Santo. Mali po ito. Iniisip ng iba dahil sa tubig ay nabanggit ang pagluha at pagtulo ng sipon habang nananalangin, ang pagkakaroon ng kakaibang karanasan ay ang Espiritu Santo. Hindi ito ang tamang pagkaunawa. Ang tubig at ang Espiritu ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus at muling pagkabuhay, pagtubos at bagong buhay. Ang mga ito ay nangyari na magkakasama at sa pamamagitan nito, tayo ay naligtas. Ito ang paraan ng Diyos ng kaligtasan. Ngunit ang pahayag, ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ibig sabihin na kapag ang isang tao ay hindi natanggap ang katubusan at bagong buhay sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, ayon sa itinakdang paraan, kung gayon, ang pagbabautismo sa taong iyon, hindi pa naipapanganak na muli, sa taong hindi pa naligtas ay mali. Ang bautismo ay hindi nakakapagligtas ng tao. Ang tao ay tumatanggap ng bautismo bilang pagpapahayag sa harapan ng Diyos at ng mga tao na siya ay naligtas na. Ang mga naligtas, ngunit hindi nababautismohan. Meron tayong baptism pool sa ating retreat center. Ito po ay bukal ng tubig pataas mula sa 300 meters underground. Alam niyo po ba ito? Ang bautismo ay ganap na paglubog sa tubig at ito ay para sa lahat ng mga naligtas. Kung ang isang taong hindi naligtas ay nabautismohan, kagaya ng sinasabi ng isang tao, ang isang tuyong makasalanan ay naging basang makasalanan. Pagkatapos ano ang susunod na mangyayari? Muli siyang matutuyo. Hindi ganun ang kaligtasan. Ang isang tao ay hindi naliligtas sa pamamagitan ng bautismo. Sa halip, ang isang tao na naligtas ay tumatanggap ng bautismo bilang pagpapahayag sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ibang mga tao na siya ay naligtas na. Kasama ng pagpapahayag ng pananampalataya, ako ay namatay at inilibing kasama ng Panginoon. Ngayon ay naipanganak na sa isang bagong buhay kasama ng Panginoon. Pagmula ngayon, ipapamuhay ko ang natitira kong buhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang bagay na natanggap ng isang taong naligtas. Kung ang isang taong hindi ligtas ay tumatanggap ng bautismo o gumagawa ng anumang bagay, ang taong iyon ay maaaring maging pastor, elder, deacon o gagawa ng maraming ibang bagay. Ngunit ang lahat ng iyon ay gawa-gawa lamang at gawa ng tao. Iyon po ay mali. Ang isang tao na
Hindi na ipanganak na muli ang isang taong sinanay religiously at pinakintab sa pamamagitan ng tradisyon ng church ay maaaring maging mahusay sa panlabas. Ang isang taong hindi na ipanganak na muli, walang buhay ng Diyos sa loob niya. Alam niyo po ang artificial na bulaklak, tama? Yung mga artificial na bulaklak, kagaya po nito. May mga sinanay religiously pinakintab sa pamamagitan ng tradisyon ng church. Alam niyo po yung mga artificial na bulaklak? May mga bulaklak po dito. Marahil hindi niyo ito matutukoy ng mabuti. Kahit na tignan ko sila ng malapit, hindi ko matukoy. May parehong tunay na bulaklak at mga artificial na bulaklak dito. Ang mga dikon na naghanda ng mga bulaklak ay maaaring madismaya at sabihin, ay, bakit binanggit iyon ni pastor? Maring mas maganda kung lahat sila ay mga totoong bulaklak. Ngunit hindi, ito ay mahirap. Napakamahal kung may tunay na bulaklak lamang ang gagamitin. Ito ay pinaghalo ng kaunti. Mahirap na sabihin na sila ay tunay o artificial sa mga araw na ito. Sila ay ginawa ng napakahusay. Sa parehong paraan, ang mga artificial na bulaklak ay katulad ng tunay na bulaklak. Ang mga ito ay ginawa ng napakahusay sa panahon ngayon na hindi madaling matutukoy. Kapag winisikan sila ng pabango, mas magiging amoy totoo sila. Pagkatapos, ito ay mas nagiging mahirap na malaman. Ang artificial na bulaklak ay walang buhay. Ang lahat ng iyon ay gawa ng tao. Sa parehong paraan, ang mga taong hindi na ipanganak na muli at ginawang artificial sa panlabas ay maaari pa rin maging mga kahangahangang pastor o misyonaryo. Dati, pumupunta ako sa Moscow sa Russia. Minsan sa isang taon, sa loob ng ilang taon para mag-evangelize. Doon ko nakilala ang mga missionaries. Sila ay mga Korean missionaries na nangangaral sa Russia. Ngunit nakakalungkot, wala ako nakitang kahit isa na tunay na naligtas. Tinipon ko rin ang mga Russian pastors at kinausap ko sila isa-isa para malaman kung anong uri ng pananampalataya ang meron sila. Nang tanungin ko sila kung sila ay naligtas na, sinabi nilang oo. Tinanong ko kung paano sila naligtas at sinabi nilang gumaling sila sa sakit habang nananalangin. Pinag-uusapan nila ito, ngunit hindi ito kaligtasan. Walang kaugnayan iyon. Hindi ko alam kung saan na ang mga taong iyon ngayon. Pero iniisip nila na ang mga kaligtasan ay nagpa siyang maniwala o ang gumaling habang nananalangin, gaya ng mga ito. Nakilala ko rin ang mga Korean missionary sa Russia at tila wala ni isa ang tunay na naligtas. Anong ginagawa nila? Tinitipon nila ang mga tao sa isang simbahan, kumukuha ng mga litrato at pinapadala sa Korea. Pagkatapos ay para bang sila ay nag-evangelize at sinasabi nila na nagpapagal silang marangal. Nagpapagal silang mangaral sa mahirap na lugar. Kami mga tao nangangalap ng pondo para sa misyon at nagpapadala ng suporta. Iniisip ng mga simbahan na ang mga missionaries ay tunay na nagsusumikap sa pangangaral, ngunit hindi iyon ang nakita ko. Paano nga makakapangaral ang isang pastor na hindi pa naboborn again? Mga taong katulad nila ang nabubuo nila. Labis ako nadismaya. Kahit sa Israel, ganoon din. Napakahirap makakilala ng mga tunay na born again pastor. Maring sabihin nila, so ikaw lang ang tama? Kaya inahamak mo ang iba? Maring sabihin nila ito, ngunit totoo na wala silang kaligtasan, ano magagawa ko? Sinasabi po nila na, tayo lang ba ang tama? Kayo lang ang tama? Kaya ganun po ninyo inahamak ang iba? Ngunit totoo na wala silang kaligtasan, ano magagawa ko? Sa Mateo chapter 7 verse 22 hanggang 23. Sa araw na iyon, marami magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, nagpropesiya kami sa iyong pangalan, nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Kung magkagayon, ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Pinag-uusapan nila ang kanilang ginawa, gayong hindi naman sila naligtas. Ang taong naligtas ay hindi nagsasalita kung anong bagay kapag humarap sa Panginoon.
Gaya ng isang himno, kinakanta nila, di ba? Sinabi, when he shall come with trumpet sound, O may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. Matapang tayong tumatayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng katwiran ng Panginoon, hindi umaasa sa ating sarili magawa dahil ito ay nagiging problema. Sabi sa Mateo chapter 15 verse 13, ang bawat halamang hindi tinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Mukhang kahanga-hanga, ngunit tulad ng mga artipisyal na bulaklak, wala itong buhay. Ito ay gawa ng tao at ang katang isip. Sa pamamagitan ng edukasyong pangrelihiyon at paghubog ng tao, nakakaubo sila ng mahusay na Kristiyano sa panlabas lamang. At sila ay nagiging mga misyonary, pastor at elder. Noong nangaral ako sa Mokpo, nakausap ko ang isang elder. Nang bagitin ko ang Garden of Eden, sinabi niyang hindi siya sigurado kung totoo ba ito. Sinabi ng elder sa simbahan na hindi niya alam kung mayroong ngang Garden of Eden. Nang sabihin ko sa kanya na hanapin niya ito sa Biblia, halos hindi niya mahanap. Hindi ko alam kung paano siya naging elder. Kahit mga elders ay kailangan mag-exam. Napakaraming gayong tao. Alam niyo po ba ito? Mga kapatid, dapat malino itong maunawaan. Alam niyo po ba kung anong totoo sa hindi? Anong itsura ng peke? Tignan po natin sa Biblia. 2 Korinto chapter 11 verse 4. 2 Korinto chapter 11 verse 4. Basahin natin ng sabay-sabay. 2 Korinto chapter 11 verse 4. Basahin natin. Sapagkat kung may dumating na nangangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap noon, o ibang ebanghelyo na hindi ninyo tinanggap, kayo ay kaagad na napapasakop doon. Dito, sinabi ni Apostol Pablo na may nangangaral ng ibang Jesus na hindi nila ipinangaral. Nang ipinangangaral ni Apostol Pablo ang ebanghelyo, nakita niya ang ibang mga tao na nangangaral ng ibang Jesus kaysa sa Jesus na ipinangangaral ng apostol. Ibang ebanghelyo ang kanilang ipinangangaral at ibang espiritu ang kanilang pinapahiran. Ano ang kaya ang ibang espiritong iyon? Ito ay espiritu, ngunit hindi ang Espiritu Santo. Ito ang espiritu ng mga multo. 2 Korinto chapter 11 verse 4, kung kayo'y tumanggap ng ibang espiritu na hindi niyo tinanggap noon o ibang ebanghelyo na hindi niyo tinanggap, kayo ay kaagad napapasakop doon. Ano ang ibang Jesus? Ano ang ibang espiritu? Ano ang ibang ebanghelyo? Mga imitation o peke ang mga ito, mga replika. Ang mga peke ngayon ay kahanga-hanga at kapareho ng mga tunay. Ang mga relo or bag at marami pang iba ay mukhang totoo. Mas marami ang mga peke kaysa sa mga tunay. Sa isang gusaling tinatawag na church, maraming peking Kristiyano na walang kaligtasan ang nagtitipon at nagsasagawa ng peking pagsamba. May mga peking simbahan, peking pastor, peking diakono at higit sa lahat, mga peking ebanghelyo na hindi naglalaman ng pinakamahalagang bagay. Tumatalon sila, tumaawit, sinasabing, natanggap ko ang banal na espiritu, ngunit hindi ito ang Espiritu Santo. Ito ay ibang espiritu. Ibang ebanghelyo na hindi niyo tinanggap, kayo ay kaagad napapasakop doon. Mas tinatanggap ng mga tao ang mga peke kaysa tunay, ngunit hindi itinanim ng Diyos. Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa langit ay bubunutin. Ayon sa salita ng Diyos, bawat bagay na hindi nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos ay bubunutin at susunugin. Kailangan nating malaman ito. Ang lahat ng mga bagay na kumakalat sa mundong ito ay gawa ni Satanas. Ito po yung mga peke. Mas tinatanggap ng mga tao yung mga peke kaysa sa tunay. Kumakalat po ito sa buong mundo. Ito ay gawa ni Satanas.
Tingnan po natin. Dito sa Biblia sa ikalawang Korinto chapter 11 verse 13 to 15. Ikalawang Korinto chapter 11 verse 13 hanggang 15. Basahin natin. Sapagkat ang gayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo at hindi nakapagtataka sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Kaya't hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay nagpapanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Si Satanas ang nagkalat ng maling Jesus, ng maling espiritu at ng maling ebanghelyo. Gumagawa siya ng napakaraming replika. Sa panahon ngayon, maraming replika at peking produkto. Mas makakabuti sana kung bibilihin ito ng mga tao nang alam nilang peke ito. Ngunit nakakalungkot, maraming taong bumibili nito nang hindi nalalaman. Isang celebrity ang nakatanggap ng regalo mula sa kanyang kaibigan. Isa itong napakamahal na bag. At habang daladala niya ito sa Paris, dun sa France, nasira yung hawakan nito. Kaya dinala niya ito sa isang luxury brand store para ipaayos. Nang makita nila ito, sinabi nila, peke ito. Peke ito dahil napakaganda ng pagkakagawa. Isang tunay na peke. Isang peking kamuka ng tunay na bagay. Alam mo ba kung gaano karaming peke ang ginagawa ni Satanas? Napakarami noon kahit noong panahon ni Apostol Pablo. Ngunit ngayon ay napakarami na. Sa bawat tunay na bagay, mayroong daan-daan o kahit libo-libong peke. Hindi natin lubos na maisip. Kaya naman, napagkakamala ng mga tao ngayon ang mga peke bilang tunay na mga bagay at ang mga tunay na bagay bilang peke. Yan ang nangyari kapag napakaraming peke. Kaya, baging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Alam mo ba kung paano naging dyablo ang dyablo? Sa Isaiah 14 verse 12, na sinasabi, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Napakarami anghel. Kung titignan mo ang aklat ni Daniel at aklat sa Apokalipsis, chapter 5 verse 11, sinasabi, ang bilang nila ay milyon-milyon at libo-libo. Napakarami nila. Gayunpaman, ilan sa mga anghel na iyon, may 3 arkanghel, si Gabriel, Miguel at Lucifer. Meron silang mga pangalan. Gayunpaman si Gabriel ay nagpapakita upang maghatid ng mabuting balita, habang si Miguel ay lumilitaw sa panahon ng digmaan. Gaya ng nakikita natin sa Daniel chapter 12 verse 1. Si Miguel ay dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan. Kapag nagkasala ang Israel, sila ay matinding pinarurusahan ng Diyos. Si Gabriel, Miguel, tsaka si Lucifer. Ang isang bansang itinaboy sa buong mundo dahil sa kasalanan ng pagtanggi kay Kristo at nawala sa loob ng 2,000 taon ay biglang nagkamit ng kalayaan noong May 14, 1948. Walang naunang pangyayaring ganito sa kasaysayan ng mundo. Ngunit sinasabi nilang may humigit kumulang na 6 na milyong Hudyo ang bumalik sa lupain ng Israel, 6 na milyon sa United States at ang natitirang 6 na milyon ay nakakalat sa buong mundo. Kaya ang 3 times 6 ay 18. Kaya binubuo ng humigit kumulang 18 million sa kabuuan. Sa palagay ko, malamang na may humigit kumulang na 8 million na Hudyo na naninirahan sa Israel ngayon. Ang bilang ay unti-unting lumalaki. May 6 na milyong Hudyo sa United States at ang natitira ay nakakalat sa buong mundo. Pagkatapos, isang bansang inaakalang namatay at naglaho, ngunit pagkatapos ng 2,000 taon ay biglang nagkamit ng kalayaan. Ngayon, alam na ninyo ang tungkol sa mga Arabo at Muslim sa gitnang silangan, tama po ba? Mga Muslim. May mga bansang Muslim doon. May 55 na bansang Muslim na sumasamba sa isang Diyos na nagangalang Allah, na hindi naman talaga umiiral. Karamihan sa mga ito ay nasa gitnang silangan. Ngunit sa panahong ideklara ng Israel ang kalayaan, tinanong nila, anong klaseng bansa ka? Sumiklab ang unang digmaang Arabo-Israel at nagwagi ang Israel. Pagkatapos ay dumating ay kalawang digmaang Arab at Israel. Ang ikatlong digmaan sa pagitan ng Arabo at Israeli, ang pinakamalaking labanan at nagkamit ng Israel ng isang tiyak na tagumpay. Si Nasser na Pangulo ng Ehipto ay madalas sa tinatawag na bayani sa ika-24
ah, 20 siglo at nasasabing pinuno ng mundo ng Arabo. Noong June 5, 1967, para maging eksakto, tinipon niya ang 14 na bansang Arabo upang maglunsad ng isang digmaan na naglalayong lipulin ang Israel sa isang iglap. Ang pinagsabang populasyon ng 14 na bansang iyon ay humigit kumulang 120 million. Di po ba? Ang populasyon ng Israel ng panahong iyon ay 2.25 million. Ngunit ano ang nangyari? Nagkamit ang Israel ng tagumpay sa Six-Day War. Nakubkob ng Israel ng 3 ulit na lawak ng kanilang teritoryo bago ang digmaan. Nasakop nila ang buong Sinai Peninsula. Kalaunan, nakubkob din nila ang Golan Heights na bahagi ng Syrian territory na mangha ang buong mundo. Wala pang naging ganong digmaan sa kasaysayan ng mundo. Nakubkob nila ang buong Sinai Peninsula, ngunit ibinalik ito sa Egypt noong nagkaroon ng peace talk. Gayunman, isang digmaan na naman ang sumiklab kalaunan. Nang inatake ng Hamas ang Israel, kamakailan lang, sinusubukan nilang burahin sa mapa ang Israel ng biglaan. Nagpapalipad sila ng libong missiles, tama po ba? Ano po nangyari? Mukhang mabubura na sa mapa ang Israel. Sa digmaang iyon, sinubukang wasakin ng Hamas ang Israel, ngunit ang Israel ay nagwagi. At 10,000 tao ang namatay. Nawasak ang Israel dahil nagkasala sila laban sa Diyos, ngunit ibinangon sila muli ng Diyos upang ipakita na hindi siya patay. Sa mga Hudyo ngayon, marami pa rin ang hindi naniniwala kay Jesus. Sa Tel Aviv, may pinakamataas na bilang ng mga homosexual sa buong mundo. Sa pangatlong beses kong pagpunta sa Israel, nagpunta ako doon upang mag-evangelize ng mga Hudyo. Ngunit nadismaya talaga ako. May ilan na naniniwala kay Jesus, ngunit akala ko na kapag ang isang Hudyo ay nanampalataya kay Jesus, lahat sila ay maliligtas. Ngunit hindi ganun sa mga taong iyon. Dun po sa Israel ay napakarami pa rin mga tao na hindi pa rin naniniwala kay Jesus. Merong ilan naniniwala kay Jesus. Anyway, mukhang determinado talaga sila na burahin sa mapa ang Israel. Para sa mga Arabo, ang Israel ay tinik sa kanilang mata. Ang tinik sa mata ay masakit, hindi po ba? Dapat mo itong bunutin. Nais silang burahin ang bayan ng Israel ng lubusan. Kaya naman, nang ang Hamas ay nagtago sa Gaza Strip, nilusob ang Israel at 1,000 tao ang namatay doon. Sa gayon, ang Diyos ay nakatayo sa likod ng Israel. Alang-alang sa kanyang pangalan, sa Ezekiel chapter 36, makikita natin ang panunumbalik ng bayan ng Israel. Hindi ito alang-alang sa inyo o sa bayan ni Israel na malapit na ang kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Ezekiel chapter 36 verse 22. Kahit na ang bayan ng Diyos ay namamatay na, sinabi nila, kami ay bayan ng Diyos. Kaya sinabi nila, tingnan ninyo ang kalagayan ng bayan ng Diyos. Nasaan ang inyong Diyos? Sa Roma chapter 2 verse 24, sapagat ang pangalan ng Diyos ay nilalait sa mga hintil dahil sa inyo. Sinasabi nila, nasaan ang Diyos nyo? Kaya upang maipakita na buhay ang Diyos kahit na nawasak ang Israel, pinanumbalik niya ang bayan ng Israel. At sa ating panahon, ginagamit niya ang bansang Israel upang maipakita na siya ay buhay. Maring marami sa mga Israelita ang hindi ligtas. Noong nagpunta ako roon, nakita ko na mula sa mga Hudyo, ang mga nag-aangkin na kilala nila si Jesus ay peke.
Sa panahon po natin ngayon, ginagamit niya ang bansang Israel upang maipakita na siya ay buhay. Pinunumbalik niya ang bayan ng Israel. Kaya para makita na yung Diyos ay buhay, kahit na nawasak na yung Israel, pinunumbalik niya ito. So 1 chapter 8 verse 35, ang anak. Yan, tingnan po natin sa 1 chapter 8 verse 35. Tingnan natin sa chapter 8 verse 35 ng sandali. Basahin natin. 1 chapter 8 verse 35. Basahin natin. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Ang bayan ng Israel, si Abraham ay hindi nagkaanak sa loob ng mahabang panahon hanggang sa umabot siya ng halos 100 taon. Kaya nanalangin siya sa Diyos. Ngunit sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, anong ibibigay mo sa akin yamang ako'y patuloy na walang anak at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. Sabi sa Genesis chapter 15 verse 2. Ang lalaking ito ay hindi anak ni Abraham. Mayroong isang tapat na alipin. Binili siya ni Abraham at pinalaki siya mula nang siya ay bata pa. Yabang ako'y patuloy na walang anak at ang tagapagmana ng aking bahay ay si Eliezer ng Damasco. At sinabi ni Abraham, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo, ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Ipinanganak kay Abraham si Isaac nang siya'y 100 taong gulang. Si Isaac ang tagapagmana. Si Eliezer ay isang alipin. At isang alipin ay hindi maaaring maging anak. Ito ang kahulugan nito. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Ang isang taong hindi iligtas, kahit gaano siya kahusay sa panlabas, hindi siya makakapunta sa langit sa pamamagitan ng mga gawang artipisyal. Dapat siyang maipanganak na muli ayon sa salita ng Diyos upang makapunta roon. Ang alipin ay walang palagiang lugar sa sambahayan. Ang anak ay may lugar doon magpakailanman. Ang mga ligtas. Narinig ko minsan ang ganitong kwento. May isang hari ng isang bansa. Upang mabigyan ng magandang gantimpala ang mga anak ng kanyang bayan, nagbigay siya ng gantimpala sa mga mabubuti at tapat na anak. Pinamahagi sa kanilang lahat ng hari ang binhi ng bulaklak. Habang pinapamahagi niya ang binhi ng bulaklak, sinabi niya na palakihin nila ito ng maayos at dalhin sa kanya sa takdang panahon. Kaya kinuha nila ang binhi ng bulaklak, itinanim ang binhi at ibinigay ng hari at pinalaki ito ng maayos. At dumating ang araw na kailangan na nila itong dalhin at ipakita sa hari ang bulaklak na pinalaki nila. Ngunit may isang bata, kahit gaano niya diligan at alagaan ito, walang tumubong usbong dito. Seryosong problema ito. Ngayong araw ay kailangan niyang dalhin ang paso at ipakita ito sa harapan ng hari. Ang ibang mga bata ay masaya, nakapagpalaki ng magagandang bulaklak at dinala nila ito. Nang tignan ito ng hari, siya ay nagalit. Ang bata ay may hawak ng paso, walang laman, ay umiiyak. Tumutulo ang luha. Bata, bakit ka umiiyak? Kamahalan, itinanim ko ang binhi ng bulaklak na ibinigay mo sa akin. Ngunit kahit anong dilig at pag-aalaga ang gawin ko, walang usbong na lumabas. Kaya dinala ko ito ng ganito lang. At sinabi ng hari, pinalaki mo ang pinakamagandang bulaklak. Nang ipinamigay ko ang mga binhi ng bulaklak, ang ipinamigay ko ay binhi ng bulaklak na pinakuluan na. Kung ang binhi ay ng bulaklak ay pinakuluan na at ipinamahagi, wala nang paraan na magkakausbong ito. Ngunit ano ang magagandang bulaklak na ipinalaki ng mga bata? Dahil walang umusbong na dun sa binhi, ibang binhi ang tinanim nila. Kaya sila ay labis na pinagalitan ng hari. Sinabi ko na dalhin ninyo ang inyong mabubuting puso, hindi dahil gusto ko makakita ng ganyang bulaklak.
gaya ng labis niyang sinaway at pinagalitan ng ibang mga bata at binigay ang dakilang gantimpala sa bata na nagdala ng paso na walang laman. Hindi ba interesante ito? Mga kapatid, dapat nating gawin ang mga bagay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita, paging iba man sa pagtingin ng iba. Ngunit gumagawa sila ng mga bagay na hindi ginawa ng Diyos at nag-iimbento ng peke. Ang mga ganitong bagay ay ayaw makita ng Diyos. Maging sa pamilya ni Abraham, dahil hindi magkaanak ng mahabang panahon si Abraham, ang kanyang asawa na si Sarah, dahil hindi magkaanak sa kanyang sarili, ibinigay niya si Hagar na kanyang alila. Siya ay babaeng Ehipsyo. Sinabihan niya si Abraham na magkaanak sa pamamagitan ng babaeng ito. Kaya si Abraham nagpanggap na wala na siyang magagawa. Kinuha niya si Hagar upang maging asawa. Hindi po ba? At ipinanganak sa kanya si Ismael. Sinabi ng Diyos, hindi iyan ang iyong anak. Sinabi ko na sa iyo, hindi siya ang magmamana. Ito ay lalaki na dapat ipinanganak mula sa iyong sariling katawan. At sinabi ni Abraham sa Diyos, naway mabuhay si Ismael sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi. Ang iyong asawang si Sarah ay tiyak na magkakaanak sa iyo at tatawagin mo siyang pangalang Isaac. Aking itatatag ang aking tipan kay Isaac na ipapanganak sa iyo ni Sarah sa panahong ito sa taong darating. Sinasabi na ang kahulugan ng pangalang Isaac ay tumawa sapagkat siya ay nagkaanak nang siya ay 100 taong gulang na. Gayunpaman, ayon sa pangako ng Diyos, si Ismael na hindi ipinanganak ayon sa pangakong iyon ay hindi maaring maging tagapagmana. Maaari bang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao sa halip na ayon sa salita ng Diyos? Ang gayong tao ba ay maaring maging manggagawa na ginagamit ng Diyos? Hindi. Hindi maaari. Hindi maaari na maging manggagawa siya na gagamitin ng Diyos. Kung titignan po natin sa Biblia, tignan po natin. Mateo chapter 13 verse 24. Mateo chapter 13 verse 24. Simulan po nating basahin mula verse 24 hanggang 30. Mateo chapter 13 verse 24. Nagbigay siya sa kanila ng isa pang talinhaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang tao naggasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Ngunit samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at nagasik ng damo sa triguhan at umalis. Kaya't nang sumibol ang mga halaman at namunga at lumitaw rin ang damo at ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay dumating at sinabi sa kanya, Panginoon, hindi ba't mabuting binhi ang inihasik mo sa iyong bukid? Saan kaya nanggaling ang mga damo? Sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ng mga iyon? Ngunit sinabi niya, wag, baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin ninyo ang mga damo at pagbikisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Tipunin muna ninyo ang damo at pagpigisin ninyo upang sunugin, ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Dito, sinasabi ng isang tao na naggasik ng mabuting binhi, ngunit ang kaaway ay naggasik ng mga damo sa triguhan. Ang mga damo ay kumakatawan sa mga laban sa Diyos. Ang mabuting binhi ay tumutukoy sa mga naipanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pagkilos ng Espiritu Santo. Si Satanas ay kaaway ng Diyos at patuloy niyang hinahadlangan ang gawain ng Diyos. Sa makatuwid, palihim na inihaasik ng dyablo ang mga damo sa triguhan. Siyempre, nais nating isipin na walang mga damo sa ating church. Ngunit sino ba ang nakakaalam? Maring mayroong iilan. Dapat tayong maligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ayon sa kanyang salita at ayon sa saligang ito ay mamumuhay tayo ng ating buhay Kristiyano.
Ngunit kung ang isang tao ay hindi talagang naligtas, ay magpapanggap na mayroong matatag na pananampalataya na hindi mula sa Diyos, ito ay artificial. Ito ay bagay na hindi iniyasik ng Diyos. At sinasabi ng Biblia na bubunutin ng Diyos ang lahat ng hindi niya iniyasik. At sinabi niya sa mga alipin, sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo bang kami pumaroon at tipunin ng mga iyon? Ngunit sinabi niya, wag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga damo ay inyong mabunot pati ang trigo. Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihin. At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagpigisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang mga trigo sa aking kamalig. Mga kapatid, napakaraming huwad sa loob ng Kristyanismo. Mga huwad na mukhang tunay. Maging ako ay nababahala na mayroong ganito sa ating iglesia. Sinusubukan ni Satanas na hadlangan ang gawain ng Diyos. Ang isang taong na ipanganak na muli ayon sa salita ay namumuhay ayon sa salita. Kapag ang isang tao ay naligtas, mayroong malino na ebidensya ng kaligtasan. Ngunit kung ang mayroong nagsasabi na siya ay ligtas, ngunit namumuhay ng hindi para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos, ngunit para lamang magpakita ng kanyang sarili at magpakitang tao, sa huli, ito ay mahahayag. Kaya naman, sinabi ng Diyos, hayaan ninyo magkasama silang tumubo hanggang sa anihan at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbikisin ninyo upang sunugin. Ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Kapag dumating na ang taglagas, ang trigo at damo ay agad na nakikilala. Ang ulo ng trigo ay nakayuko. Nakakita na ba kayo ng damo? Nakakita na po ba kayo ng damo at ng trigo? Yung trigo sa kamalig ay titipunin, pero yung damo ay pagbibikisin upang sunugin. Yung trigo, yung kanyang ulo ay nakayuko. Nakita po na ba kayo ng damo? Maraming taon na nakalipas, ako ay nag-alaga ng parot sa bahay. Gusto ng parot ang damo. Sa tuwing ako'y kumukuha niyon, ay pinapakain ko sa ibon. At kinakain niya talaga ang mga ito. Kapag tumingin ka sa palayan, lahat ng palayan ay nakayuko ang ulo. Ngunit ang mga damo ay nakataas ang mga ulo. Sila ay mapagmataas. Ang kaibahan ay agad na nakikita. Ang mga damo ay bubunutin, pagkakasamang pagbibikisin at itatapon sa apoy. Ngayon, tingnan natin ng mabilis sa Galatia chapter 1. Galatia chapter 1. Babasahin ko po mula verse 6 hanggang 8. Galatia chapter 1, verse 6 hanggang 8. Galatia chapter 1, verse 6 hanggang 8. Babasahin po. Ako'y namamangha na napakabilis ninyong iwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Si Apostol Pablo ay pumunta sa Galacia at ipinangaral ang ebanghelyo at ang mga tao sa Galacia ay naligtas. Ngunit nang si Pablo ay nasa malayo, mayroong ilang mga legalista ang pumaroon at nagturo na ang tao ay dapat sundin ng kautusan upang sila ay maligtas. Kanilang sinabi, hindi sapat na pumunta sa langit sa pamamagitan ng ebanghelyo at biyaya ng Diyos lamang. Kailangan mong sundin ng kautusan. Bilang resulta, ang mga mananampalataya sa iglesia ng Galacia ay nalito. Kaya naman sinabi ni Apostol Pablo, ako'y namamangha na napakabilis ninyong iwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Sila na mga naligtas ay nagsimulang tumanggap ng ibang ebanghelyo. Hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at ang nanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Ang ibang ebanghelyo ay baluktot na ebanghelyo ni Kristo. Mga kapatid, kung hindi pangahawakan ang ebanghelyo, bago pa man natin malaman, si Satanas ay nagdadala na
ng ibang ebanghelyo. Sinasabi nila, upang maligtas, kailangan mo na gawin nyo ito, kailangan mong gawin iyan. Sila ay nagpapasimulang magturo ng mga bagay na walang kinalaman sa tunay na ebanghelyo. Nauunawaan po ba ninyo? Subalit kami na kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay hayaan siyang sumpain. Ang ibang ebanghelyo ay sumisira sa ebanghelyo. Hindi natin dapat sirain ang ebanghelyo. Ayun, hayaan niyo po magsalita pa ako ng bahagya tungkol sa isa pang talata. Dako po tayo sa Lucas chapter 12. Lucas chapter 12. Tingnan natin ng bahagya ang Lucas chapter 12 verse 32. Lucas chapter 12 verse 32. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakakalugod sa iyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Huwag kayong matakot, munting kawan. Ang mga ito ay salita ni Jesus. Bakit niya sinabi munting kawan? Sapagkat ang bilang ng mga taong naligtas ay kakaunti. Sinabi ni Jesus sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Mateo chapter 7 verse 14. Alam mo ba na ang pinakamalaking simbahan sa mundo ay nasa Korea? Sa palagay ko, ang pangalawang pinakamalaking simbahan ay nasa Korea din. Ngunit ang tunay na tanong ay, kung sila ba ay mga tunay na simbahan? Humingi ako ng paumanhin sa pagsasabi tungkol sa malaking simbahan. Ngunit kung minsan ay nakikinig ako sa mga mensaheng ipinangangaral nila sa telebisyon. At kapag nakikinig akong mabuti, ang mensahe ay kadalasang kakaiba. Hindi nila ipinangangaral ang pinakamahalagang bagay. Sa halip, nagsasalita sila ng paikot-ikot at iniiwasan ang pangunahing isyu. Iniisip ng mga tao na kung magsisikap sila at gagawin ang kanilang makakaya, maniniwala sila ng mabuti at mapupunta sa langit. Huwag sundin ang isang bagay dahil lamang sa libo-libo o 10,000 tao ang nagtitipon doon. Maraming tao nag-iisip na saan man nagtitipon ang maraming tao, ang salita ay dapat na may pangaral ng tama. Yan ay isang maling ideya. Ang aming simbahan ay tunay na hamak sa pasimula noon. Sa pasimula nito, noong una kami nagtipon sa Bang Beidong noong 1983. Mayroong laman na 33 tao ang nagkakatipon. At dahil wala kaming lugar na mapagtitipunan, nagtipon kami sa mga bahay, sa health club, at sa mga upahang lugar. Marami mga kahirapan. Kalaunan, habang parami ng parami ang mga taong naligtas, naging imposible nang makapagpatuloy sa ganung paraan. Kaya binili ang lupa at itinayo ang kasalukuyang gusali ng simbahan. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sinabi ng Panginoon na ang mga naligtas, ang mga taong kinalulugdan ng Ama na ibigay ang kaharian ay isang munting kawan. Sila ay kakaunti. Ngayon, tingnan natin. Lucas chapter 13 verse 23. 23 hanggang 24. Lucas chapter 13 verse 23 hanggang 24. At may magsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang makisikap na pumasok at hindi makakapasok. At may isa na nagsabi sa kanya, Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? Interesado rin ba tayo sa tanong na ito? Ilan ang tunay na naliligtas? Kakaunti ba ang maliligtas? Sumagot si Jesus, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat marami sinasabi ko sa inyo, magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Nangangahulugan ito na kakaunti lang sila. Magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat marami, sinasabi ko sa inyo, ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Marami nagnanais na pumunta sa langit, ngunit hindi makakapasok. Mas maraming taong dumadaan sa maluwang na daan kaysa sa mga pumapasok sa makipot na pintuan.
Sa verse 25, kapag ang Panginoon ng bahay ay tumayo na at itinara ang pinto at kayo magsimulang tumayo sa labas at kumatok sa pinto na nagsasabi, Panginoon, buksan ninyo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo kilala. Nakikilala kung taga saan kayo. Kapag sila'y kumatok, Panginoon, buksan nyo kami. Ang pinto ay sarado, ito ay sarado. Panginoon, buksan nyo kami. At siya'y sasagot at sasabihin sa inyo, hindi ko kayo nakikilala kung taga saan kayo. Ang mga tao ay dapat pumasok sa makipot na pintuan. Magagawa ito kaagad. Nangyayari ito kapag sila ay naligtas. Pagkatapos natin makapasok sa pintuan, dapat tayo lumakad sa ganung paraan sa buong buhay natin. Gayunpaman, dahil hindi sila pumapasok sa pintuan, sinasabi ng Diyos, hindi ko kayo kilala kung taga saan kayo. Hindi tinatanggap ng Diyos ang mga taong hindi pumapasok sa pintuan at umaakyat. Kahit na hindi sila naligtas, may ilang mga tao nagpapanggap na tapat at mabuti. Mali ito. Sa unang Korinto chapter 10 verse 5, ang mga tao ng Israel ay lumabas mula sa Ehipto at sila ay pumunta sa lupain ng Kanaan. Subalit hindi nalugod ang Diyos sa karamihan sa kanila sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Unang Korinto chapter 10 verse 5. Merong 600,000 katao na mahigit 20 taong gulang noong panahong iyon. Gayunpaman, lahat ng pumasok sa lupain ng Kanaan ay 2 lamang, sina Josue at Caleb. Maliban sa kanila, lahat ng tao ay namatay na sa ilang. Kaya hindi gusto ng Diyos ang maraming tao. Sa unang Korinto chapter 10 verse 5, hindi interesado ang Diyos sa maraming bilang. Sa Kawikaan chapter 14 verse 12, mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ang kanilang daan ay tila matuwid, ngunit ang dulo nito ay impyerno. Lahat may mga salitang katulad nito. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Mayroong daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit mga daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Daang tungo sa kamatayan ang dulo nito. Ngayon, tignan po natin sa Daniel chapter 12. Tignan natin sa Daniel chapter 12. Pagkatapos niyan, tapusin natin ngayon. Daniel chapter 12 verse 2. Daniel chapter 12 verse 2. Basahin natin. Daniel chapter 12 verse 2. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay nagpapahiwatig ng kamatayan. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan. Kung ang mga taong naligtas ay mamamatay, ang kanilang espiritu ay pupunta sa paraiso at ang laman ay mapupunta sa libingan. Sinasabi ng Biblia na bibigyan ng Panginoon ng buhay ang ating laman. Tama po ba? At marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang ilan ay sa buhay na walang hanggan. Ang mga taong naligtas ay mabubuhay na muli na may espiritual na katawan na hindi kailanman mapaparam at papasok sa langit. Ang ilan ay sa buhay na walang hanggan at ang ilan ay sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Kapag ang mga tao ay nabuhay ng muli, ang mga hindi naligtas ay mabubuhay rin at sila ay mapapaya magpakailanman dun sa impyerno. Sa verse 3, silang mga pantas ay sisikat na parang liwanag ng langit at silang mga magbalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Sabi dito, silang mga pantas ay sisikat na parang liwanag ng langit at silang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Oo, napakaikli ng ating kasalukuyang buhay. Maaari tayong mabuhay ng ilang dekada. Hindi iniisip ng lahat na maganda ang ating ilang dekadang buhay. Tayo yung mga taong malapit ng umalis
Ang mundong ito ay hindi lugar kung saan natin ilalaan ang ating mga puso. Ang ating bayan ay nasa langit. Sa Hebreo chapter 11 verse 15 hanggang 16, kung kanilang naalala ang kanilang pinanggalingan, na karoon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya ang Diyos ay hindi nahihiyang tawagin Diyos nila sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang lungsod. Ang ating bayan ay nasa langit. Tama po ba? Kaya bubuhayin ng Diyos ang mga patay. Ang ilan ay sa buhay na walang hanggan, ang ilan ay sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Ang usapin ay ang kanilang buhay. Ang usapin ay kung saan tayo pupunta. Ang ilang dekada sa mundong ito ay ang panahon ng paghahanda para sa kabilang buhay. Iniisip ng ilan na ang mundong ito ang lahat-lahat. Kaya iniisip nila kung ano ang kanilang kakainin at paano mabubuhay ng maayos. Ang mundong ito ay hindi bagay na nais ibigay ng Diyos. Ang ilang dekada sa mundong ito ay panahon ng paghahanda upang makapasok sa kaharian ng walang hanggang Diyos. Kapag tayo ay namatay, ang ating espiritu ay pupunta sa Diyos at ang ating katawan ay mabubuhay na muli. At maaari tayo makapasok sa kalawalhatian ng Diyos. Oo, ang bagay na dapat natin gawin sa mundong ito habang tayo nabubuhay ngayon ay nakalagay po sa Biblia. Kawikaan chapter 24 verse 11. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Nangahulugan ito na dapat nating iligtas ang mga taong dapat ay mapupunta sa impyerno. Kung iyong sinasabi narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay ng iyong kaluluwa? Hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Maraming tao ang dapat mapupunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayan sa ating paligid. Hindi nila alam kung saan sila pupunta pagkatapos ng kamatayan. Hindi nila alam. Tama po ba? Palagi nilang iniisip kung ano ang gagawin nila para sa mabuting buhay sa loob ng ilang dekada sa mundong ito, araw at gabi. Iniisip nila na ang kamatayan ang katapusan. Ngunit ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ito ang pasimula ng buhay na walang hanggan. Ang ilang dekada ng mundong ito ay ang paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Mayroong kabilang buhay pagkatapos ng kamatayan. Mahalaga kung pupunta tayo sa walang hanggang langit o sa walang hanggang impyerno, hindi po ba? Kaya tayo, mga naligtas na may pag-asang pumunta sa langit, ay dapat tulungan silang makinig ng ebanghelyo upang maligtas. Dapat natin silang turuan na malaman na ang mundong ito ay hindi ang lahat. Ang mundong ito ay maiksing hakbang lamang upang makapasok sa buhay na walang hanggan, upang sila ay maligtas. Yan lang ang para sa araw na ito. Kailangan natin silang tulungan upang sila ay maligtas. Yan lang para sa araw na ito. Sama-sama tayong manalangin. Aming mahabaging Diyos Ama, tinawag kami ng Diyos mula sa napakaraming tao sa mundo sa mga huling araw at kami ay naligtas. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon. Kami na mga taong naligtas sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, naway mamuhay kami para sa kalooban ng Diyos at sa iyong kalawalhatian sa aming mga natitirang buhay. At naway magpatotoo kami sa biyaya ng Diyos sa mga nawawalang kaluluwa na hindi pa nakakaalam ng dakila at kamanghamanghang biyaya ng Diyos upang sila'y maligtas. Naway mailigtas namin sila wala sa apoy at upang sila'y magabayan hanggang sa kaharian ng Diyos. Gabayin mo po kami ng lubusan, Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen.